One Piece Chapter 1180 full spoiler at ang title nga nito ay Omen. At sa Japanese kanji, ang meaning raw nito ay demonic aura. Nagsimula ang chapter sa close-up kay Im-sama mga tol, kung saan makikita nga raw natin yung mga white dots sa katawan ni Im-sama at meron nga rin siya sa binti at paa niya. Nagpunta na nga si Im-sama sa Western Village at nagtanong nga siya sa mga giant kung nasaan ba ang hari ng bansang ito. Sagot ni Brogy, who the hell are you? Sino ba raw ang dumating na yan? Sabi naman ni Dory, wala raw silang hari dyan sa Elbap. Napansin naman ni Imo na si Somers nga raw nasa kamay ni Gerd, kaya napasabi nga ito na ano ba raw ang pinaggagawa niyang si Somers. Tumalon nga si Im-sama mga tol, ginamit ang sibat niya ng napakabilis at talagang hindi nga raw natin makita ito. At sa napakabilis na pangyayari mga tol, nagkahati-hati nga ang mga daliri ni Gerd, habang ang katawan nga ni Somers nalaglag sa lupa. Dahil dyan galit na galit si Harrodin at sumugod nga ito kay Im-sama at nangaatakihin na nga mga tol si Harrodin, bigla itong sinipa ni Stansen, kaya si Stansen nga mga tol ang tinamaan ng atake ni Im-sama. At ang matindi mga tol, sa atake nyo ni Im-sama naputol nga ang binti ni Stansen. Kaya dahil dyan kumilos na nga agad si Zoro mga tol, inatake niya nga si Im-sama gamit ang Santorio Ringoku Onigiri. Pero grabe mga tol si Im-sama, dahil sa sinalag nga lang daw nito ng napakadali ang atake yun gamit ang buntot niya. Grabe naman yung mga tol, buntot lang yung pinansalag sa napakalakas na atake ni Zoro. Ang matindi pa nga dyan gumawa ng maliit na black flame si Im-sama sa kamay niya na tinatawag na Omen. At itinira nga ito sa ulo ni Zoro mga tol, at dyan na nga raw talaga bumagsak si Zoro. Duguan nga raw talaga ang ulo ni Zoro mga tol, na para bang tinamaan raw ito ng isang bala. At kasunod niyan, ginamit naman ni Im-sama ang Omen kay Harrodin, pero sa pagkakataon nga na yan sumabog nga ng napakalakas ito. Mas makikita nga raw natin na maayos yung bilog na may mata sa may likuran ni Im-sama, kung saan ang bilog pala na yan mga tol gawa nga sa black flame. Ginamit naman muli ni Im-sama ang Omen kay Somers, kung saan pinagaling niya nga ito. So grabe mga tol, ang tindi ng lakas ni Im-sama. Hindi nga lang talaga siya napakalakas at talagang napakabilis niya pa nga. Hindi man lang nakapalag ang grupo nila Zoro mga tol, at talagang wala man lang silang nagawa. Grabe yung black flame ni Im-sama na tinatawag na Omen, kung saan para nga itong isang bala at sumasabog nga rin ng napakalakas. Bukod pa dyan nagagawang pagalingin ang mga Holy Knights, kaya talagang napakatindi nga nito. Anyway, biglang nagkaroon ng black wing si Im-sama sa may likuran niya at lumipad nga ito patungo kay Gunku. At yung sibat nga ni Im-sama mga tol nag-transform sa isang kanon at nagpakawala nga ito ng black flame na merong mata at bibig. Tumama ito sa yelo kung saan nakasil si Gunku at isang napakatinding pagsabog yung nangyari. So dito natin makikita mga tol kung kaya ba ni Im-sama na tunawin yung yelo na nagagawa ng Ragnir. Dahil base sa pagkakasabi ni Loki, tanging Ragnir lang daw ang makakapag-defrost nito. Dumating naman si Imo kung nasaan si Killingham, ginamit nga rin daw nito ang Omen at pinagaling ang Holy Knights. Kaya inatake nga ni Sanji ng matinding sipa si Im-sama mga tol, pero sinalag nga lang daw ito ni Im-sama ng paa niya. At dito na nga sinabi ng leaker mga tol yung actual size ni Im-sama, kung saan nasa parehong laking araw ito ni Kaido, Big Mom at Kuma. Marami kasing nag-speculate mga tol sa nakarang chapter na maaaring kasing laki raw ng isang giant o ancient giant si Im-sama, dahil na rin sa panel na to mga tol. At yun nga, hindi siya ganun kalaki pero malaki pa nga rin dahil ka-size niya nga si Big Mom. Anyway, mula nga dyan, matapos ang ginawa ni Sanji, umatake nga rin si Im-sama mga tol. Sinipa niya nga rin si Sanji kung saan ang binti niya nga balot ng black flame at isang napakatinding pagsabog nga raw ang nangyari dyan mga tol. At hindi nga raw natin makikita mga tol kung ano ba ang kinahinatnan ni Sanji. So grabe mga tol, tinapos agad ni Im-sama ang dalawang wings ni Luffy. Zoro at Sanji mga tol, niyari agad ni Im-sama. Hopefully magawa pang makalaban ng dalawa dahil sa ni-restore nga ni Im-sama si Killingham at Somers at talagang kailangan nga nilang kaharapin nito. Anyway, mula nga dyan, biglang dating na nga si Loki mga tol. At nagsalita dyan si Im-sama at hinahanap niya raw ang may kasalanan sa pagpatay sa servant niyang si Harald 14 years ago. Sagot naman ni Loki, hindi nga raw yung servant ni Im-sama. Ang pangalan nga raw na yun walang iba kundi ang tatay niya na dating hari ng Elbap. At sa napakatinding double page mga tol, talagang nagharap nga si Loki at si Im-sama face to face. Sobrang galit na galit si Loki mga tol, bit-bit niya nga ang Ragnir at yung kapaligiran nga nabalot na ng mga itim na ulap at black lightning. At dagdag pa
nga ni Loki mga tol, siya nga raw mismo ang hinahanap niyang si Im-sama. Sagot naman ni Im-sama, matinding paghihirap daw sana ang matatakasan niyang si Loki kung wala ito dyan. Sabi naman ni Loki, i-elbap nga raw ang lugar kung saan siya dapat. Ipukpok nga raw yun ni Im-sama sa utak niya at tinawag niya nga itong idiot. So ayan na nga mga tol, Loki versus Im-sama, siguradong all-out fight nga ito. Ito yung pinakahihintay ni Loki mga tol, ang makapaghiganti nga siya kay Im-sama sa ginawa nito sa tatay niyang si Harald. At galit nga rin si Im-sama dahil sa pinatay ni Loki ang servant niya, ang Holy Knights na si Harald. So ayan nga lang yung full spoiler mga tol, at bali didiscuss na nga lang natin ito ng mas malinaw paglabas ng full chapter. Syempre kung nagustuhan nyo nga ang video to, huwag nyo sana kalimutang mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!